Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Okay, magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon at sa lahat na inaabot ng tinig na ito. Muli po, tayo po ang magsasama sa programang Biyaya sa Pagkaaga na ilang araw na lang, actually 2 weeks na lang, tapos na po ang 2024. So, purihin po ang Panginoon sa biyaya niya na ilang araw na lang ay talagang sabi nga, this is the climax of the season na nasa huling mga araw na tayo ng 2024. Okay, napakabuti po ng Diyos. Tunay na napakabuti niya sa atin kahit dumaan yung maraming mga trahedya, mga bagyo at linubog tayo ng baha. Subalit salamat sa Diyos, buhay tayo at patuloy na pinagpapala. Alam ko po na meron replenishment na ginawa si Lord doon sa mga nawala sa atin ng bagyo, ay unti-unting pinapalitan ng Panginoon. Nag-provide si Lord ng mga tao na ginamit niya upang ma-replenish, mapalitan yung mga bagay na wala sa atin. Ganyan po si Lord kabuti sa atin. Okay, sa programa Biyaya sa Pagkaaga, tayo po ay almost 4 years na. Sa Pitsa 30 po ng Disyembre, tayo po ay 4 years na. Salamat sa Panginoon dahil sa biyaya at kabutihang bukas na puso at pagmamahal ng mga kapatid na Villaferte, nila ni Sister Elaine, Ma'am Nelly at mga kapatid, ay tayo po'y malayang nakakapaggamit ng nakakapag-ere ng salita ng Diyos dito po sa istasyong ito, BBS DWLB-FM, upang isa-ere, dalhin sa impapawid ang salita ng Panginoon. Salamat sa mga technicians. Maybe this is the last time na tayo makakakarinigan ngayong buwan, ngayong taon, sapagkat lilipat na tayo sa panibagong taon na ng 2025. I-welcome natin ito ng umaasa ng dakilang tagumpay. Kung nagtagumpay tayo sa taong ito, magtatagumpay tayo sa susunod na taon. Muli po sa umaga pong ito, samahan niyo po ako sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa paksa ating programang Biyaya sa Pagkaaga. Okay, kasama natin sa technical, Brother Stephen, upang tulungan tayo at maging posible ang pagsasaere ng salita ng Panginoon. Okay, tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli po ay pumailan lang kami sa ere sa pamagitan ng istasyong ito, dalhin ang iyong salita sa maraming lugar, sa lahat ng aabutin nito. Pagpalain po ninyo maging ang mga kapatiran na nakikinig at patuloy na nakatunghay, sumusubaybay sa programang ito. Patuloy mo po silang abutin at pagpalain anuman ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Lord, walang natatago sa iyo, lahat ng bagay ay lantad sa iyong paningin, anuman ang kanilang kailangan, abutin niyo po sila. Ikaw lamang makakagawa nito, sapagkat ikaw ang Diyos na sumasa lahat ng dako. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagpalain mo ang iyong lingkod. Amen. Okay. So, sa nakaraang mga pag-aaral po natin, ay pinag-aralan po natin yung mga choices, right choices, and right decision. Then dumaan po tayo doon sa mga choices na yon, ay tinalakay po natin sapagkat ang bawat choices natin meron po itong consequence. Kung nagkamali tayo ng choice, sigurado ko negative ang epekto nito sa atin. Pero pag napatama ang ating mga choices, sigurado ko tama naman po ang mag-harvest naman tayo, mag-benefit tayo ng pakinabang ng ating mga pagpipili.
At ito po ay tinalakay natin sa mga nakaraang mga buwan nang tayo po ay magkasama sa programang Biyaya sa Pag-aaga. Okay, at ng last meeting po natin, natalakay po natin, mga kaibigan, matalinong paglalakbay, na ito po ay malinaw na tinuturo sa atin ng Psalms, mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng mga masama. No? So, sa mundong ito, marami pong voice, maraming word, maraming advices na pag di tayo naging matalino, yung bahala na system, kisira-sira, bahala na. No? Nako po, magkakawindang-windang ang buhay natin at wala naman pong ibang magsasuffer kundi tayo. So, dito po, tinalakay po natin ang napakahalaga po na unang-unang dapat matutuhan po natin yung kilalanin natin na mayroon Diyos. Ang Diyos sa buhay po natin. First and foremost, God. Kilalanin po natin siya. Why? Without Him, sabi niya, without me, you can do nothing. Kung wala ako, wala ang biyaya ko sa inyo, di nyo ako kikilalanin, wala namang kayong magagawa. Why? We are limited. No, nang layo po ng agwat ng lupa at ng langit, ganun po ang agwat, ang layo ng pagkakaiba natin ng tao at sa Diyos. Ang Diyos po ay infinite, ano? Ang tao po limited ang utak natin, finite mind. Napakaliit ng utak natin, no? Pero tinutulungan tayo, nais ng Diyos na maranasan natin siya sa buhay na ito. Kinakailangan po natin kilalanin siya. At kinakailangan po natin yung tamang mensahe, sabi yan, word, no? O tamang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng instruction. At ito po ay ang Bible. Mapalad tayo sa bansang ito sapagkat meron tayong Bible. No? Pero madalas ko pong binabanggit sa taong ito na ang Bible po is not a religious book. No? Ang Biblia po ay hindi libro ng reliyon. Na ang religion po ay meron mga choices tayo. Kung gusto nating gawin, magagawa natin. Pero ang salita po ng Diyos ay hindi ganon. Ang salita ng Diyos ay command, no? Sapagkat ang nagsulat po nito, nagpahintulot na maisulat ito, walang iba kundi ang Diyos. Pumili siya ng 40 na scholars, ng mga writers upang isulat ang salita ng Panginoon. Hindi po salita ng tao, salita ng Diyos mismo ito. Kaya nga meron siyang pakiusap, Deuteronomy chapter 8 verse 2 hanggang verse 4, huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbabawas sa salita ng Diyos. Kinakailangan po natin, why? The word of the Lord is perfect, it's purified 7 times. Malinis ang salita ng Diyos. Ito po ang gabay po natin sa matalinong paglalakbay. Okay, number 3, right messengers. Kinakailangan po natin ng mga tamang mga ngaral. Oo, marami po ang mga ngaral sa mundong ito. Mang-iba-iba ang ipinapangaral. Mapalad ka kung meron ka, nakikinig ka sa mga matamang mga ngaral. Mga ngaral na hindi itinatago sa iyo ang katotohanan. Although, sabi nga, ang katotohanan ay masakit minsan. Subalit kung ikaw ay makikinig sa mga tamang mga ngaral, maayos ang iyong buhay at magagabayan ka sa iyong paglalakbay. Okay, kinakailangan po natin ng right messengers. Ano pa? Kinakailangan po rin natin ng mga tamang kasamahan. Hallelujah. Why? Corrupt communication, corrupt good manners. Pag masama ang kasamahan mo, sisirain nito ang buhay mo. Mapalad ka kung meron kang magagandang mga taong matitino na kasama sa buhay mo. Pag ang kasama mo ay hindi matino, sigurado yan, contagious yan. Either na mabuti kung makapanindigan ka, pero madalas po natatalo ang mabuti ng masama. Lalo na po kung outnumber ang mabuti, mas marami ang masama. Okay, right companion, napakahalaga po nito. Kinakailangan din po natin ng right model. Mga taong gagawin po nating halimbawa, maghanap tayo, meron po tayong mga model sa mundong ito. Kahit paano si Lord ay gumawa na ng paraan, hindi na po, sabi nga, ang mundo ay marami na.
ng mga taong tunay na binago ng Panginoon na magsisilbing model po natin. At kung naghahanap ka ng modelo, gahanap ka ng mga lingkod ng Diyos na totoo, namumuhay sa kanilang ipinapamuhay ang kanilang mga ipinapangaral at nakikita sa buhay nila ang sinasabi nilang katotohanan. Okay, mapalad ka kung meron kang kasamahan, meron kang sinusundan. Ang tawag nga natin diyan ay mga matatalino o mga mulat sa katotohanan na mga gabay. Sapagkat how can a blind man lead a blind? No? Paano makakapangunguna o paano makakapag-akay ang isang bulag sa kapwa bulag? Mapalad ka kung ang taga-akay sa iyo o ang i-influence sa'yo ay mga talino, mga taong mulat sa katotohanan at alam ang katotohanan. Okay, so sa oras pong ito, nasa final tayo na moment ng taong ito, pagkat di ko po alam kung meron pa tayong pagkakataon na magkakasama muli sa radyong ito, sa taong ito. Dito po tayo sa programang ito ng Biyaya sa Pagkaaga, na dahil nais ko pong i-share dito sa inyo about life's inventory. No, kinakailangan po mag-inventaryo tayo. Ngayon po ay nasa season ng maraming mga opisina ay nasa inventaryo. Nag-iinventaryo sila nung anong mga ginawa nila, kumusta yung PR nila, kumusta ang kanilang economy, ano bang accomplishment nila, kung sila po ay nag-iinventaryo sa mundong ito. Tayo naman po personal dapat magkaroon po ng pag-iimbentaryo. Tingnan po natin, kumusta ba tayo? No? Wag tayong masyado concern tayo sa mga nangyayari sa iba. Pero mas tingnan din naman natin ang ating sarili ngayon. Life's inventory. Okay, sabi po ng Mark 8:36, what profit a man if he gained the whole world but lost his own soul? No, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanglibutan, subalit mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, life is a business, no? Meron pong business sa buhay na to. Okay, business. Either na manalo ka o kaya magtagumpay ka. Profit or lose, gain or lose, no? Mawala ka, malugi ka, o kaya ikaw po ay manalo. So dito po, meron pong tandaan na dapat po nating tandaan na truths to ponder, life is a journey. Ang buhay isang paglalakbay. Okay, ang paglalakbay na ito, either na maiksi o mahaba, o baka matagal ka nang nabubuhay sa mundong ito, at papatapos ka na ng iyong paglalakbay. Ang matalinong lingkod ng Diyos, sabi ni David, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. No? Mahirap po yung tayo tumatanda at nagkakauban tayo, matagal na tayong nabubuhay, pero hindi pa rin natin alam kung saan tayo patutungo, mga kapatid. Hindi natin tiyak kung saan tayo pupunta. Pag tinanong tayo sa ating kaligtasan, bahala na ang Diyos. Yes, bahala na ang Diyos, pero meron tayong dapat gawin, mga kapatid. Okay, life is a journey. Ano pa? Life is an assignment. Ang buhay ay may assignment tayo. Meron tayong, takdang aral. Meron tayong homework, meron tayong assignment na ginagawa. Personal, ikaw lang, hindi ka pwedeng mangudigo. Yes, salamat kung meron kang magiging model, meron mga taong magbibigay sa iyo ng tulong upang magawa mo yung assignment, salamat sa kanila. Pero paano kung ikaw lang at ikaw na lang ang nag-iisa at wala kang makita at walang makapag-encourage sa iyo? Ikaw na mismo ang gagawa at dahil ikaw rin mismo naman ang magsusulit sa harap ng Diyos. Life is an assignment. Sabi nga, man is a spirit being, sabi ni Miles Monroe. Miles Monroe say that man is a spirit being live in a physical body. Napag-aralan po natin ito. Tayo espiritong nilalang. Mula ang ating origin ay hindi po tayo earthly, tayo po heavenly. Mula tayo sa langit, sapagkat ang pinakang idea kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito
ay galing sa Diyos. Sabi nga, let us made man, nung sabihin ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 26, no? Nung likhain tayo ng Panginoon, hindi idea ng parents natin, idea ng Diyos kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Okay, so ideya niya, pero meron tayong assignment. Life is, sabi niya, man is a spirit being live in a physical body. Okay, nakatira tayo sa lupang sisidlan. Ang katawang ito, may hangganan ito, may limitasyon ito. Subalit, ano ba ang ginagawa natin habang tayo binibigyan ng buhay? Life is an assignment. Ano pa ang dapat nating matandaan? Life is a command. No? Sa buhay, meron tayong may utos na binigay sa Panginoon, ang Panginoon. Sabi yan, if you love me, keep my commandments. Meron si Lord command, hindi po suggestions. Ulitin ko po, si Lord nagbigay sa atin ng mga utos, hindi suggestions. No, mayroon pong ang religion nagbibigay sa atin ng mga suggestion para ma-appease o para mabigyan natin o kaya maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Kaya meron tayong mga ginagawang offering, ginagawa tayong mga sacrifices. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sawang-sawa na ako sa mga handog ninyo. Ang kinakailangan ko ay pusong nagsisisi. Tandaan po natin, hindi po matuto, hindi si Lord, after sa offering mo, after si Lord sa pamumuhay mo ng matuwid, pamumuhay mo ng naayon sa kanyang kalooban. Life is a command, full of command. Ang dami po. Pero alam naman po natin, sabi, ang batas ng Diyos ay mabuti, banal at matuwid. No? Hindi ka dadalhin sa kasamaan ng utos ng Diyos. No? Ang utos ng Diyos, dadalhin ka sa maayos na pamumuhay at kapaki-pakinabang na pamumuhay at masasabi mo, fulfilled ka sa buhay na to. Life is assignment, life is a journey, life is a command. Okay, so dito po sa oras na ito, sa natitirang ilang minuto, meron pong tinatawag pong part dito sa life's inventory, meron pong kinds of inventory na dapat po nating tingnan ngayon sa nahuli natitirang mga araw natin sa 2024. Physical inventory. Physical, tingnan natin, kumusta ba tayo? Malusog pa ba tayo? O bakit tayo na may sakit ngayon? Dahil hindi ba tayo nag-iingat sa ating mga kinakain? Sabi nga ng DOH, mag-ingat tayo sa mga kinakain, lalo na yung mga matatabang pagkain, lalo na po sa season na to. No? Hindi tayo dapat katulad ng iba, kung tiwi, no? Mag-ingat tayo din lang naman ang magsisisi kung tayo po ay maghihirap, kung hindi tayo magiging maingat sa ating mga kinakain, lalo na sa season na to. Life is, kinakailangan po natin ng physical inventory. Yung mag-ingat naman tayo sa ating mga kinakain ngayon. Otherwise, baka lumipat tayo sa next year na sakitin. Number 2 na inventory, relational inventory. Ano ba ang relasyon natin sa ating kapwa? Marami na ba tayong natipon na kalaban o nakaaway o nakatipon tayo ng kaibigan sa taong ito? Relational inventory. Kumusta ba ang ating emosyon? Kumusta ba ang ating emosyon sa ating kapwa? Mahirap po ang mag-hoard tayo ng hinanakit. Mahirap po yung magtago tayo ng galit sa ating puso. Sisirain niya tayo, lalong higit sa lahat, mahirap yung mag-iingat tayo ng hinanakit at may stress tayo. Mga kapatid, minsan ang cause ng ating stress, kapwa natin. O kaya, bakit naman tayo naapektuhan ng kapwa natin? Hindi natin kayang i-manage ang ating sarili. Okay, relational inventory. Bahagi po nito, emotional inventory. Galit ka ba sa asawa mo? Galit ka ba sa anak mo? Matuto tayong magpatawad. Tanggapin natin na sila ay may mga limitasyon na kung wala ang Diyos, wala rin naman silang magagawa. Katulad natin, kung wala ang Diyos, hindi tayo
lalapit sa Panginoon at hihingi ng tulong niya, wala tayong magagawa. Katulad din ng mga taong nakapaligid sa atin, no? Kaya nga, ang bawat isa ay dapat kumilala sa Panginoon upang malisen, kung hindi man mawala ang mga kahirapan sa buhay, at least mabawasan ito. No, sapagkat minsan ginagamit din ng Panginoon yung mga circumstances upang kunin ang ating atensyon na wag tayong maging relax, tayo'y magtiwala sa Kanya. In this world, sabi nga, in this world na full of confusion, discontent, dissolution, ito ang mundo na ating ginagalawan, pero wag tayong magpa-epekto, wag tayong magpa-apekto sa mga nangyayari sa mundong ito. Why? We are in this world, but we are not of this world. Nandito tayo sa Pilipinas, pero dayuhan lamang tayo, manlalakbay tayo sa mundong ito. Number 3 number 3, inventory. Kumusta ang ating spiritual life? No? Kumusta ba ang ating kaugnayan sa Diyos? Tayo ba ay tunay na mananamba? Tayo ba ay tunay na mga followers ng Panginoon? Kung hindi pa, may pagkakataon pa, kapatid ko. Kung tayo ay mga mangangaral ng salita ng Diyos, subalit hindi ayos ang ating pamumuhay, sapagkat we need to walk our talk, di ba? Dapat tayo po ay ipinapangaral natin ang ating pinapangaral ay ating ginagawa. No? Hindi tayo katulad ng mga Pariseo, mahusay mangaral, subalit hindi naman nakikita sa kanilang buhay ang kanilang pangangaral. Mga kapatid, it's about time na ayusin natin ang ating buhay. Why? Hindi natin hindi natin hawak ang buhay. May pagkakataon, kaya't bawat buhay, kaya nga ang bawat araw na binibigay sa atin, ang tawag po natin present day. No, ang present ay, ang ibig sabihin nito, regalo sa iyo ng Panginoon, regalo ito sa atin. No, ang araw na to, regalo ito. Time to amend our ways, amend our relationship. Kung meron man may problema sa ating mga kaugnayan sa isa't isa, na minsan ito po ang nakaka-epekto rin doon sa ating relasyon sa Diyos. No, meron tayong kagalit, meron tayong hindi kasundo sa mundong ito. Mga kapatid, tandaan po natin, ang utos ng Diyos, magmahalan kayo sa isa't isa. Meron siyang utos, sabi niya, mahalin ninyo ang inyong kaaway, no? Huwag tayong magtanim ng galit sa kanila. No, kung hindi tayo nila maintindihan, patawarin na natin sila. No, huwag tayong magbabaon ng masamang loob, no, masamang pakiramdam para sa ating kapwa sa paglipat natin sa sunod na taon. Mga kapatid, ang lives inventory. No, napakahalaga po nito. Sapagkat mahirap po kung ang mayroon pa tayong mga hindi magandang bagahe na dadalhin sa sunod na taon. No, mag-download tayo, ibabanan natin yung mga kabigatan na nararanasan natin sa mundong ito ngayon, at maging positive, magkaroon tayo ng matalinong gabay. Kaya nga ang programa pong ito nabiyaya sa pagkaaga. Ako po'y naniniwala na kasama ng aking mga kamanggagawa na patuloy na nagsaseeri ng salita ng Panginoon sa programang ito, and all the ministers na nangangaral sa istasyong ito, ang wala kaming ibang motibo, wala kaming ibang naisin, kundi tayong lahat ay matuto upang at makalaya sa kamangmangan, upang maipamuhay natin ang kalooban ng Diyos, upang sa pag-harap natin sa Panginoon, masasabi ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. No, sasabihin ng Panginoon, pumasok ka sa aking kagalakan, matapat at matuwid na alipin. Mga kapatid, ulitin ko po, ang 2024 ay 14 days na lang, no, na natitira. Salamat sa Panginoon, meron pa tayong 14 days. No? So dapat na tayong mag-ayos, dapat na tayong mag-inventaryo ng ating pamumuhay. Kumusta ang ating physical? Kung tayo po ay binagbabawalan ng doktor na ganito, wag mo itong kainin, makinig tayo sa kanila, authority sila. No? Hindi po yung bahala na, hindi po yung pwede.
Mga kapatid, life, kinakailangan ng physical inventory, kinakailangan ng relational inventory sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa iyong anak. Meron ka bang hinanakit? Bakit ang anak ko, pagkatapos na papag-aralin ko, pinabayaan na ako? Mga kapatid, tandaan po natin, kung sila man ay naging ganon, meron tayong bahagi kung bakit sila naging ganon. Ang mahalaga, tayo po ay mag-ayos ng ating buhay at patuloy na umasa sa Panginoon sapagkat ang buhay ng mga bata, sabi nga, ang ugali ng mga bata ay produkto ng mga ugali ng mga magulang. Tandaan po natin, hindi po kasalanan ng mga anak kung sila ay naging masama. Meron bahagi ang mga magulang sa kanila. Oo, partly siguro yung peer pressure, yung surroundings nila, yung kanilang companion habang sila ay nasa labas. Pero meron pa rin party ang mga magulang sa tagumpay ng bawat anak nila. Kaya nga mapalad ang mga anak kung meron silang mga makadiyos na mga magulang. Hindi reliyosong magulang, kundi mga makadiyos na magulang. Mapalad ang mga anak nito sapagkat meron silang magulang na kumikilala sa Diyos, meron silang mga magulang na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon na every time na meron silang pangangailangan, wala silang ibang nilalapitang una kundi ang Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po ng life's inventory. Sabi ko nga, ang pinakahuling inventaryo ay ang ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. Kumusta ba? Tayo ba ay mahusay na mga tunay na mananampalataya, mahusay na tagasunod ng Panginoon? O hanggang ngayon, 50-50 pa rin tayo? Hindi pa rin tayo nag-aayos ng ating buhay. Sana po ang biyaya sa pagkaaga sa taong ito ay naging pagpapala sa atin sa pangunguna ng aming kaibigan, ng aming kapatid na nasa committee ito, ni Pastor Luis Bolaños, para pangunahan ang programang ito ng biyaya sa pagkaaga. Sa lahat po ng pastors na nakasama ko sa programang ito, pagpalain tayo ng Panginoon at sa lahat po ng Amni family, pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, marami tayong mga activities. Ulitin ko, marami tayong activities at maraming food dyan na ihahanda sa atin kung kailan yung masasarap na pagkain. Lalabas po yan ngayong December, mga party, dyan na lalabas at baka magpakabusog tayo. Huwag nating kalilimutan, kinakailangan ng physical inventory para di naman tayo magsisi at lilipat tayo sa 2025 na mga sakitin. Mga kapatid, sa pangalan po ng BBS, DWFM, LBFM at ng Biyaya sa Pagkaaga, ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Reverend Jose Bergantin ng Christ to the Philippines at ng AMNI, ay muling nagpapasalamat at bumabati sa inyo. Sabi nga, malapit na po ang bagong taon. Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! At sa lahat po ng mga pastor at mga kamanggagawa at sa lahat ng inabot ng programang ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli po, salamat sa Villafuerte family, Ma'am Lalen, Ma'am Nelly, at sa lahat ng mga kapatid ni Sister Lalaine, pagpalain tayo ng Panginoon at lahat ng nandito sa technical, si Pastor Brother Ariel at si Brother Stephen at maging si Serge, pagpalain po tayo ng Panginoon. Muli po, ang pagpapalang ng Diyos ay dumaloy sa ating lahat, sa lahat ng inaabot ng programang ito. God bless us all. Purihin po ang ating Panginoon. BBS